mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa, hatid sa inyo ng Moment of Romance. Hanggang saan nga ba dapat makialam ang isang magulang? Kung kayo ang tatanungin ko, hanggang saan nga ba? Pati ba sa pagpili ng taong mamahalin mo, dapat bang makialam pa rin sila? Ano po sa tingin nyo? Magandang araw po sa mga listeners ng inyong programa. Bago po natin simulan ang kwento ng ating bida, huwag niyo po sanang kalilimutang mag-subscribe dito sa aming channel. At pakihit na rin po ang bell notification para lagi kayong updated sa mga new videos na ia-upload namin. Maraming salamat po. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Joseph. 27 years old at naninirahan dito sa Batangas. Gusto kong ibahagi sa inyo ang istorya ng aking buhay para magbigay aral na rin po. Nagmula ako sa pamilya na masaya at puno ng pagmamahalan. Siguro dahil sa nag-iisang anak lang ako ng aking mga magulang, kaya lahat ng atensyon at oras nila ay sa akin lang. Hindi na rin kasi ko nagkaroon pa ng kapatid kasi may edad na raw nang magbuntis si mama sa akin. Kaya hindi na ako nagawa pang sundan. Lumaki ako na lahat ng gusto ko ay ibinibigay sa akin ng mga magulang ko, lalo na si mama. Kaya masasabi ko na maswerte ko na sila ang mga naging magulang ko. Kung may hindi lang ako gustong katangian ng mga ito, ay mahilig silang makialam sa mga desisyon ko sa buhay, kahit na sa edad ko na to. Opo, alam kong magulang ko sila, kaya may karapatan sila. Pero pati ba naman sa pagpili ng babaeng mamahalin ko, sila pa rin ang pipili? Diba hindi naman natama yon? Okay sana kung gusto ang babae. Kaso hindi eh. Anak, halika dito. Bilis, nandito si Jasmine. Sigaw ni mama sa akin isang umaga. Oh, Jasmine, naparito ka. Pagbati ko dito. Nako, Joseph, ito kasing si tita, inimbitahan ako para mag-breakfast dito. Alam mo naman, hindi ko matanggihan si tita. Nakangiting wika nito. Ah, ganun ba? Walang gana kong sagot. Sa isip-isip ko, isa na naman ito sa pakulo ni mama para magkalapit kami ni Jasmine. Si Jasmine ay inaanak ni mama sa matalik niyang kaibigan. Bata pa lang kami ay madalas na kaming tuksohin ni mama sa isa't isa. Alam ko rin na si Jasmine ang gusto niyang makatuluyan ko. Wala naman akong problema kay Jasmine. Sa katunayan nga, maganda, sexy at mabait na tao ito. Pero ewan ko, I don't feel anything special about her. Magkaibigan naman kami nito. Pero mukhang hanggang dun lang yata talaga. Maniwala pa nga kayo at sa hindi, nung college ako, I tried na gustuhin si Jasmine. Pero wala eh. Wala talaga. Pwede pala talaga yon. Kahit i-push mo yung sarili mo para gustuhin ang isang tao, kung hindi mo talaga gusto, wala din mangyayari. Naging patuloy lang ang paggawa ng mga pakulo ni mama para magkagustuhan daw kami ni Jasmine. Nandyang palagi kaming sineset up ng date at palagi naming kasama si Jasmine kapag kumakain kami sa labas or kahit saan kami magpunta ng pamilya. Siguradong kasama namin si Jasmine. Hanggang sa magkaroon kami ng family outing. Siyempre, isinama ni mama si Jasmine.
Hinayaan ko na lang. Kasi pag kinontra ko pa ito, magtatalo lang kami. Nang nasa resort na kami kinagabihan, naisip kong maglakad-lakad sa tabing dagat. Doon ko nakilala ang isang babae. Mag-isa rin itong nagmumuni-muni habang naglalakad. Nang makita ko ito ay hindi ko alam. Hindi ako nagdalawang isip na kausapin ito. Akala ko ay susupladahan ako nito, pero hindi naman pala. Hi, I am Joseph. You are? Pag-umpis ako. Hello, Andrea ang name ko. Sagot nito. Is it okay if I join you? Tanong ko naman sa kanya. Ninitian lamang ako ni Andrea. Patunay na okay lang sa kanya. Sinabayan ko ito sa paglalakad habang kinakausap ito. Kahit unang beses pa lang namin magkita ay naging magaan ang aming pag-uusap ni Andrea. Nalaman ko na taga Batangas rin pala ito. Sa maikling sandali na nakasama ko siya sa paglalakad ay parang nakilala ko na ito ng lubos. Naikwento na yata kasi nito sa akin ang buong buhay niya. Masarap at walang dull moment pag nakausap mo si Andrea. Kaya bago kami naghiwalay ng gabi na yon, ay kinuha ko ang cellphone number nito. Hindi ko naman po kasi ipagkakaila na nagkagusto agad ako kay Andrea. Morena at maganda ito. Pero hindi yon ang nagustuhan ko sa kanya, kundi ang ugali niya. Magmula noon, palagi kong tinitext at tinatawagan si Andrea. Nang ipaalam nito sa akin ang address niya, ay doon ko na sinimulan na ligawan siya. Hindi rin nagtagal ay sinagot na rin ako nito. Ipinakilala ko agad si Andrea sa mga magulang ko. Ma, pa, si Andrea po, girlfriend ko. Gaya ng inaasahan ko ay hindi naging maganda ang reaksyon at maging ang pakitungo ng mga ito sa girlfriend ko. Lalo pa nang malaman nila na single mom ito. May anak na si Andrea, pero hindi ito nakabawas ng pagtingin ko sa kanya. Hindi naman niya kasi ginusto yun. Niloko siya ng tatay ng anak niya, kaya mas pinili na lang niyang maging single mom kaysa makisama sa ganong klaseng lalaki. Kaya wala akong nakikitang mali kay Andrea. Pero hindi kay mama. Anak naman, bakit naman sa dinami-rami ng babae? Bakit ang gaya pa ni Andrea ang napili mo? Sabi ni mama sa akin nang makaalis si Andrea. Bakit ma? Anong mali kay Andrea? Kilalanin niyo po muna kasi yung tao bago niyo husgahan. Mabuting tao si Andrea at nakakabilib nga ito kasi kahit mag-isa lang siya, naitaguyod niya ang anak niya. Tugon ko dito. Hay naku Joseph, baka ang sabihin mo, napagod na siya. Kaya naghahanap na siya ng lalaki na magpapakain sa kanilang mag-ina. Yung huhut-hutan niya ng pera. Sagot ni mama, hindi ganyang babae si Andrea ma. Tsaka may trabaho ito, hindi niya kailangan ng pera ko. Pagtatanggol ko sa girlfriend ko. Ay ewan ko sa'yo. Basta hindi ko kailanman magugustuhan yung babae na yan para sa'yo. Isa lang ang gusto kong makatuluyan mo. Sabi pa nito. Sino, ma? Si Jasmine? Pwede ba ma? Stop this nonsense. Hindi ko gusto si Jasmine at si Andrea ang mahal ko. Tanggapin niyo na yon. Galit na sabi ko dito. Ngunit hindi pa rin nagpatalo si mama. Pinipilit pa rin niya na si Jasmine ang babaeng para sa akin. Pinagpatuloy ko pa rin ang relasyon ko kay Andrea kahit natutol ang aking mga magulang. Bakit ko susundin ang gusto nila? Buhay ko ito, tsaka mahal ko talaga si Andrea. Hanggang isang araw, isinama ko si Andrea sa bahay kasi birthday ni mama. Ayaw sana ni Andrea, kaso pinilit ko ito. Baka kako yun na yung time para maging okay na sila ng mga magulang ko. Pero ang pagsama ko pala kay Andrea doon ay isang pagkakamali. Maraming bisita ang naroon sa bahay. Kasama na si Jasmine at ang mama nito. Hello po tita. Bati ko sa mama ni Jasmine. Oh, kamusta iho? Long time no see ha. Girlfriend mo? Tanong nito sa akin.
Opo, tita. Si Andrea, girlfriend ko. Magalang kong sagot dito. Nang biglang nakisali si Mama sa usapan, pinaalis niya si Andrea dahil hindi naman daw niya ito inimbitahan. Ayaw daw niya na may makating babae at hututera sa bahay niya. Ma, stop! Sigaw ko dito. Napatingin na tuloy sa amin ang lahat ng bisita. Pwede ba, Joseph? Paalisin mo na nga yung babae na yan. Tsaka di ba sinabi ko na sa'yo, hindi ko siya magugustuhan. Ito si Jasmine. Siya ang bagay sa'yo, hindi tulad ng babae na yan. Tiningnan pa ni Mama si Andrea mula ulo hanggang paa. Dahil sa hiya ay nagtatakbo na lang palabas ng bahay namin si Andrea. Sinundan ko na lang ito. Sa ngayon, nagsasama na kami ni Andrea. Pagkatapos ng pangyayaring yon sa birthday ni Mama, ay umalis ako ng bahay namin. Ipinaglaban ko si Andrea sa mga magulang ko at sinabi kong hindi ako uuwi hanggat hindi nila natatanggap ang babaeng mahal ko. Ilang buwan ko ring tiniis ang mga ito. Alam kong mali, pero gusto ko lang iparealize sa kanila na malaki na ako at may sarili ng desisyon sa buhay. Hindi na ako bata pa na susunod lang sa bawat gustuhin nila. Noong 1 taon lang ay nagkaayos na kami ng mga ito. Natanggap na rin nila na mahal ko talaga si Andrea. Unti-unti ay naging malapit na rin ang mga ito, kaya labis ang saya ko. Kung mahal mo, ipaglaban mo. Kahit kanino pa yan. Basta nasa tamang edad ka na at tamang tao rin ang ipinaglalaban mo. Para sa akin lang naman po yun. Hindi ko rin po sinasabing gayahin nyo ang ginawa kong pagsuway sa magulang ko. Wala rin naman kasing masamang sumunod sa magulang. Kung alam mong tama naman talaga sila. Baka kasi mamaya, sarili mo lang hindi mo na kaya. Tapos, pumapag-ibig ka pa dyan. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana kahit paano ay may nakuha kayong aral. Nagmamahal, Joseph. Shout out po muna sa mga nag-comment sa mga nakaraang videos. Sana po ay may napulot kayong aral sa story ng ating sender. Naway na-inspire kayo sa story na napakinggan nyo. Para lagi po kayong updated sa mga new videos, huwag kakalimutang mag-subscribe at hit ang bell button sa aming channel. At sa mga listeners na gusto ibahagi ang kanilang kwento ng buhay, maaari nyo ipadala ito sa aming email address na momentofromance25@gmail.com.